Carla, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating ekonomiya ang mga kooperatiba. No? As opposed sa ating mga korporasyon, itong mga kooperatiba ang tumutulong sa mga mamamayan, no, na magkaroon ng access sa iba't ibang serbisyo, no, at saka goods and services. Yes, Kaya naman ngayong umaga, kausap natin at kasama natin si Congressman Chris Paez, ang presidente ng Co-op NATCO, para pag-usapan ang mga benepisyo para sa ating mga kooperatiba. Magandang umaga, sir. Good morning, Magandang sir. umaga naman sa inyo. Good morning, sir. Siguro, sir, para sa kaalaman ng publiko, no, marami rin kasing mga hindi sigurado o hindi pa ganun ka maalam tungkol sa mga kooperatiba. Maybe, sir, you can give us a brief, no, description kung ano nga ba, no, ang ating mga kooperatiba. Ang isang kooperatiba, organisasyon siya sa mga ordinaryong tao nga nakailangan ng serbisyo, nga nahirapan sila pag-access ng serbisyo. Kung maka-access naman sila, wala silang kontrol kung anong klaseng serbisyo. Ang mahalaga sa kooperatiba, yung mga tao na yun, sila ang may-ari, sila ang mag-control. Tawag natin yan, hindi lang user sila sa serbisyo, sila din ang may-ari. Sila ang nagbigay ng kapital, sila ang magsasabi ng mga opisyalis nila nga ito ang dapat para sa amin. Kami ang boses ninyo. Ganon siya. Iba sa korporasyon. Kasi yung korporasyon, control lang yung may pera. Pero dito sa atin, kahit maliit o malaki yung contribution mo sa isang kooperatiba, isa lang ang boto. Isa lang, control nila lahat. Iba-ibang klase naman kooperatiba sa Pilipinas. May kooperatiba tayo sa mga farmers. May kooperatiba tayo sa fisher folks. May kooperatiba tayo sa ordinaryong small businessmen, mga entrepreneurs. Very strong, in fact, tayo sa mga microfinance. Yung mga maliliit lang nga mga loans nga binibigay natin. So, iba-ibang klase. May kooperatiba tayo sa hospital. May kooperatiba tayo sa mga kindergarten. Mga yan. Nagsisit up ng eskwelahan ang mga tao. For their own children. For their own children. Tama yun, tama yun. So, iba-ibang klase. In fact, sa Pilipinas ngayon, mayroon tayong 22,000 cooperatives. At saka yung combined membership natin nakaabot ng 10 million. So, ang ibig sabihin dyan, lumalaki ang membership ng kooperatiba kasi kita nila gumaganda yung buhay nila. Okay. Yeah. In short, in contrast sa isang corporation, cooperative is a business of cooperation. It's not a business for profit. It's a business for service. Okay. Sir, ano naman po yung masasabi niyong role ng kooperatiba sa pag-unlad ng ating ekonomiya? Maganda yun. Nako-contribute tayo sa ating GDP. Malaki ang contributions natin sa GDP. As a matter of fact, sa contribution ng kooperatiba sa ating ekonomiya in terms of employment generation. Sa employment generation, halimbawa, bigyan kita ng isang example na isang kooperatiba. Meron kayong 1,000 members, umutang at 100,000 each. Nag-put up sila ng sariling negosyo. Baka dito, isa lang ang tumutulong. Pero lalong lumalaki yung negosyo, naka-access sila ng kapital, baka next time around, dalawa na yung empleyado niya. A year after, 3 na, 5 na. So malaki yung employment doon. So if there are how many? 10 million members all over the country. Assuming na lang na mayroon silang 5 workers bawat isang entrepreneur. You are talking in terms about 20 to 30 million. Maliliit naman ang kanilang kita. Pero at least livelihood nila yon. Sir, mula sa inyong pagrepresenta sa mga, kasi isa po kayong party list organization, no, na nagrepresenta ng isang marginalized, no, na sektor sa ating ekonomiya. Sa inyong pagrepresenta sa mga kooperatiba, ano yung madalas na problema na nakikita ninyo para sa ating mga cooperatives? Ganito yan. Kung hindi masyado oriented at saka hindi magandang yung orientation ng isang grupo. Kasi may iba, sabi nila, put up tayo ng kooperatiba upang makakuha tayo ng pera sa isang congressman. O put up tayo ng kooperatiba kasi puntahan natin si governor, bigyan tayo ng assistance, ganyan. So kung binigyan sila at saka hindi galing sa sarili nila, sa hard-earned money nila, parang baliwala lang ang cooperative.
So walang masyadong strong commitment to make it sure that the cooperative will succeed, no? So isang kanyan, kulang sa orientation, kulang sa education. Pero may ibang mga kooperatiba din nga mayroong mga personal interest yung mga officers. So instead yung makautang halimbawa, yung mga members, sila unang umuutang. So dito, we control this in terms to have a very good legislation. So we came up with a cooperative code of the Philippines so that i-control natin at pang maayos yung governance sa isang kooperatiba. Mawala na yung mga mismanagement. May cooperative development authority tayo nga nagsusupervise. Tapos, we really run after those who are not really doing well at saka hindi talaga maganda yung pagpatakbo. Lalo lang yung transparency. So fundamental yung kulang ng education at saka yung training. Okay. Sir, para naman dun sa mga gusto sumali sa isang kooperatiba, ano ba yung mga benefits na ma-expect nila sa pagsali nito? Una-una, kasi sila yung may-ari, so kasama sila sa dividendo. Kasama sila sa patronage refund. So halimbawa, nagbigay siya ng 100 pesos. Tapos pagkatapos ng isang taon, nag-declare sila ng cash dividends. Halimbawa, kumita sila ng 10%, so mayroon siyang 10 pesos for every 100 pesos. Pero sa isang malaking kumpanya, palagi siyang suki sila doon, wala siyang makuha kahit isang sintimo. So yun ang difference. Another difference, sa isang corporation, hindi ka magsabi ng corporation, ito yung gusto kong serbisyo. Pero sa kooperatiba, kasi mayroon tayong General Assembly, nagmi-meeting yung lahat, sabi doon, ito dapat ang serbisyo nga ibibigay namin sa inyo. Kung pautang naman yan, dapat yung pautang, make it longer yung terms. At saka yung interest, dapat yung kaya-kaya namin. Hindi pareho yung interest ng mga Bombays nga 20% per month. As a matter of fact, yung interest natin is only 1% per month. So malaki yung diferensya, no? So that kung ikaw isang entrepreneur, ang cost ng capital very expensive, so kaunti lang yung makuha mo yung margin. So yun. At saka because if you are in control, kasi democracy ito, in fact we call it democratizing wealth. Parang ang ibig sabihin, pantay-pantay tayo lahat. Hindi lang sa isang tao o dalawang tao. Dapat tayong lahat. Pero sir, bukod pa sa pag-implementa ng Cooperative of the Philippines at saka pagtulong din sa Cooperative Development Authority, ano pa sir yung mga iba pang mga naging proyekto, no, or mga isinusulong ng Co-op-NATCO sa loob ng ating Kongreso? Alam mo, sa CARPER, yung Republic Act 9700, nga kasama ako doon nga tumutulak together with Congressman Lagman, may provision doon. Ako talaga nag-insert doon nga mayroon tayong socialized credit program para sa mga maliliit na farmers. Ang ibig sabihin dyan, socialized because hindi siya profit-oriented. Dapat ang credit, no? Dito, I'm happy to inform you at saka yung public, the listeners dito, ngayon na successfully nag-allocate kami ng 1 billion peso sa 2012 para sa mga maliit na mga farmers. Another 1 billion peso dito. So that ang productivity tumataas, mayroon silang pera, makabili silang mga inputs like abono, fertilizer. So that's another 1 billion. And there is also another 1 billion para sa crop insurance. In fact, this is subsidized. So parang 4-piece din, parang CCT, no? Nga subsidized. Hindi sila magbabayad ng premium. So tumutulak tayo dito. And at the same time, tayo din ang responsible principal author extending the corporate life ng Land Bank. Yung Land Bank of the Philippines, in fact, that's the government financing institution for the ordinary people, especially the farmers in the agricultural sector. So I saw in it that kailangan extend natin yung corporate life. So napasa natin yan nga isang batas na ngayon. Because majority of our cooperatives uma-access din ng pera dyan. Now, kasi yung mga cooperative banks natin, medyo mga maliliit,
So ang ginawa ko ay made representation with Bangko Sentral ng Pilipinas na mayroon tayong programa, i-consolidate natin yung cooperative banks. So they came up with a strengthening program for cooperative banks. In fact, may appropriation up to 5 billion peso that cooperatives would be able to access. Ganyan siya. At saka yung may mga maliit, halimbawa, mga mechanical dryer, meron tayong mga farm implements, mga small irrigation project, halimbawa, nga maliit, na pwede silang mag-sit up doon. Of course, ito, ina-access natin ito sa gobyerno kasi kung sila naman mag-access, mahirapan sila. Pero kung mayroon silang representative sa Kongreso, tapos may allocation, panahon sa budget hearing, tapos we read hard for it, so sabihin ng agency, o sige, congressman, bigyan natin ito. So malaking bagay ang representation ng co-op NATCO party list sa isang kongreso. At saka kami, wala naman kaming talo-talo palaging panalo. Wow. Oo. Ganda yun. Pero sir, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers, or I guess pwede na natin sila yan invite to join, sumali sa kooperatiba? Malaking challenge natin ito kasi ang ating total membership, abot lang tayo ng 10 million. Whereas sa ibang bansa, 90%, 80% ang kanilang members sa cooperatives in Japan, in Korea, and even in Vietnam. Pero sa atin, maliit pa yung membership natin. So, dapat, ang gusto ko sana, may strong partnership yung gobyerno at sa cooperative. Kung mayroon tayong public-private partnership, dapat mayroon din tayong public-cooperative partnership. Nga ang gobyerno allocate ng funding for education and training. Isama natin sa budget doon. Kasi marami tayong mga micro-co-ops, yung mga maliit, nga 100 members lang, 50 members lang, at saka hindi naman sila mayaman. So, dapat papasok yung gobyerno. Mas mabuting dito kasi sila nagtulong-tulungan. So, I encourage the people to join the cooperatives, lalo na sa mga areas nga marami yung mga cooperatives doon, at saka sa iba-ibang lugar, mayroon naman tayong kooperatiba. Okay, maraming salamat, Congressman. Talaga namang good luck din sa ating kampanya. Thank you so Malapit much. na ang halalan. That was Congressman Chris Paez mula sa Co-op NATCO.